Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ito na naman po ang iyong Shine na Shop Vlog. Since na nagbablog tayo guys, ang content natin is of course about sa pagbablog. And may mga gusto ko pong i-share sa inyo ng mga content, lalong-lalo na doon sa mga subscribers at mga viewers na gustong matuto sa mundo na pagbablog or nagbabalak na magbablog at gumawa ng YouTube channel. Of course na content natin ay patungkol sa pagbablog. I-share ko po sa inyo ang aking mga experience sa pagbablog. And tulad ng sinasabi ko guys, may mga suggestions, comment, and reactions sa ating comment section sa ating YouTube na kailangan natin bigyan pansin. Ang halimbawa po nito is that yung mga comment or mga tanong, usually naman talaga yung mga nagko-comment doon about your YouTube channel is based doon sa content mo, doon po magbabase yung kanilang mga tanong. Kung ano po yung topic na shinare mo sa kanila, doon po magbabase yung tanong nila or yung mga katanungan nila sa iyong content or sa iyong topic. Ang topic na i-share ko ngayon is that merong nag-comment sa ating comment section na isang followers natin, na isang viewers natin sa YouTube. Isa siyang student. So, I'm so very grateful na nagpunta sa aking YouTube channel at sinuportahan niya talaga yung aking YouTube channel. Ngayon, gagawa tayo ng content na akma doon sa kanyang katanungan as student. So, i-shout out natin pangalan niya si Bento Marie Toringosa. Ayan. If I'm not mistaken, ganun po yung pagkaka-pronounce. So, shout out sa'yo, Ma'am Bento Marie Toringosa. Ngayon, sagutin ko po yung question nyo or gagawa natin ng content para mas lalong maintindihan mo kung ano yung dapat gawin as a student. So, ang tanong niya po guys is, paano gawa ng vlog as a student? Kasi may project daw po siya. Yung content natin is that iikot lang dito sa mga katanungan niya kung paano mag-vlog as a student. Siguro meron siyang project na which is related sa pagbablog. So, yun po yung pagkakaintindi ko ha. So, Ma'am Bento Marie Toringosa. So, ang una pong steps na gagawin mo sa paggawa ng project vlog is kunin mo muna yung topic or kung ano ba yung topic na binibigay sa inyo ng iyong teacher or ng inyong professor. So, kunin nyo muna yung topic and then, pangalawang step, mag-research kayo about dun sa topic. So, bibigyan ko po kayo ng isang example kung paano talaga mag-vlog about dun sa topic na binibigay sa inyo ng iyong teacher. So, example, history. Kung binibigyan kayo ng example, or binibigyan kayo ng topic na history ng iyong teacher, like history ng Pilipinas, pangalawang step nyo pong gawin is that mag-research kayo about sa Pilipinas. Kung ano ba yung mga history ng Pilipinas. And then, of course guys, kailangan i-highlights nyo lang po yung mahalagang information dun sa history. Huwag nyo pong i-share lahat. So, kung ano lang po yung pinaka-importanting informasyon or detalye, yun po yung i-share mo doon sa iyong vlog. Kung ano man yung project related ng inyong na binibigay sa inyo ng inyong professor. So, kailangan po i-highlights nyo lahat yung mga specific information na pwede nyo i-explain doon sa iyong mga viewers at yung mga subscribers or sa mga classmates nyo. I suggest na siguro mga 3 minutes to 5 minutes ang vlog, pwede na yun. Kasi pag mahaba, maboboard na po sila. So, yun po yung pagkakaintindi ko doon sa question mo. Ma'am, sana meron kayong naintindihan doon sa topic na sinishare ko sa inyo. Kung paano ba mag-vlog as students. Ito yung steps ko. Kasi, nasan ko po kasi maging student. Kaya, yun po yung ginawa namin. That time, groupings pa nga kami sa paggawa ng vlog or sa paggawa ng documentary sa isang topic or sa isang content. So, since na groupings kami, kanya-kanya kaming task doon sa paggawa ng videos or paggawa ng content. Merong taga-editor, may taga-research. Meron po kaming mga task isa-isa. Kasi kung groupings kayo, kailangan may task po talaga. Kung nag-iisa ka lang naman, research mo lang and then highlights mo lang yung mahalagang impormasyon at detalye. And then gawan mo na lang siya ng vlog, maiksi lang. And then kailangan po talaga maging confident ka sa pagsasalita dito sa harap ng camera para mas lalong kapanipaniwala yung mga topic na sinishare mo sa mga classmates mo or sa mga viewers mo. So, confident ka dapat sa pag-share and then, kailangan pag-aralan mo muna bago ka gumawa ng topic or pag-aralan mo muna bago ka gumawa ng videos, mag-ensayo ka muna or mag-practice ka muna para hindi ka mahiya or may say, pwede ka magsalita sa harap ng salamin para ma-practice mo yung sarili mo para magkaroon ka ng self-confidence. This is Shine na siya, nagsasabi na maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel and sana may nakatulong yung aking advice sa'yo. Ayan. As a student, so keep up a good work, aral kang mabuti and magsipag ka. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Ako po ay naniniwala sa kasabihan na kung kaya ko, I'm sure kakayanin nyo rin. Thank you so much! Thank you all for watching this here video. Please
much love.